Morning. Morning. Basta po kayo. Lalapasan natin yung long weekend. Haba-haba na naman yung bakasyon natin. Ngayon, kapapasok lang ulit natin. Coffee. Hindi ko alam kung naniniwala kayo doon sa kasabihan na walang empleyadong yumayaman sa pamamasukan. Walang empleyadong yumayaman sa pamamasukan. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang empleyado lamang sa isang kumpanya, wala kang way para umangat ang buhay mo o yumaman ka. For me, sa personal kong pananaw, wala pa akong nababalitaan ng ganun na empleyado yumaman, naging successful sa buhay. Ewan ko lang sa inyo, sa akin wala pa eh. Sa dami na ng mga kakilala ko ng mga namit na mga empleyado. Hanggang lang, masuportahan mo lang yung pamilya, anak mo, pag-aaral. Pero yung sasabihin, umangat ang buhay mo, yumaman. Hindi eh. Siguro, sasabi nating umangat dahil sa pinaghirapan mo na suportahan at paaralin yung mga anak mo. And then, nung matapos sila, saka medyo gumanda yung buhay. Isa siguro yun. Pero yung sasabihin mo direktang sa tagal mo na bilang empleyado sa isang kumpanya, 30 years, 40 years, na namasukan ka, mayroon ba umangat ang buhay? So yun nga ang dahilan. Napaaral mo yung mga anak mo, nakapagtapos at nakakuha ng magandang trabaho, yun siguro. Pero indirektang umangat yung isang namamasukan, isang empleyado, wala pa ako nababalitaan. Kayo po, mag-comment lang po kayo. Yun ang personal kong pananaw. Kaya, sa isang banda, mahirap talagang mamasukan. Honestly, talagang nakakulong ka sa 8 oras yan eh. 8 hours kasi yung minimum duty ng isang empleyado. So kung 8 to 5 ka or 8:30 to 5:30 ka, nakakahon ka ron sa oras na yun. Hindi mo pwedeng i-break yun kasi pag na-notice na medyo late ka or early time out ka, may mga sanction yan, may mga bawas yan sa salary mo. Kaya talaga nakakahon ka ron. Whether like it or not, papasok ka ng 8 to 5 daily. At kung ano man yung rest day mo, yun ang i-enjoy mo yung rest day. Let's say every Sunday or Saturday, Sunday, nasa package mo bilang isang empleyado ka. Pero depende sa posisyon yan ha. Yung package na tinatawag ko, yan yung monthly. Ha? Ibig sabihin, nagkasundo na kayo sa ganong halaga ng sahod mo, hindi ka na entitled sa overtime, mga holiday, yun. Tapos may allowance ka. Yan tinatawag na package, monthly. Sabihin natin 50,000 a month ka. So, you are not entitled to overtime and some other benefits. Yun po yun. So, kung ikaw isang ordinary empleyado, yun. Pasok ka ron sa mga tinatawag na daily, kailangan pumasok ka. Yun yung no work, no pay. Kaya ang hirap, di ba po?
mahirap maging sa empleyado. Pero siyempre, yun na ang profesyon na napasok mo. So, mahalin natin at pangalagaan. Mas mayroon naman na wala kang trabaho. May mga anak ka. May mga binabayaran ka na bill sa bahay mo. Tapos wala kang trabaho. Lalo mahirap yun. So, mas maganda na rin yung namamasukan ka kaysa naman sa wala. Yan po yan. Meron namang merong swerte. May mga boss kasi, mga may-ari ng kumpanya na sobrang bait nila sa mga empleyado nila. Bali, yung welfare ng mga empleyado talaga hindi pinababayaran. Kaya naman, bilang sukli dun sa kagandahang ugali at asal or pakikasama ng may-ari dun sa mga empleyado, ang mga empleyado sinusuklian naman ng magandang trabaho. So, hindi sila nagluloko. Sinusunod nila yung company policy. Yan naman ang sukli ng mga empleyado dyan. Maganda yung gano'n kasi give and take yan eh. Kung maganda ang pakita ng may-ari ng kumpanya at maganda rin ang pakita ng mga empleyado, di ba napakaganda? So, at sa give and take, kasi mahirap naman yung take ka ng take, hindi ka nag-give. Or puro ka naman give, hindi ka naman nag-take. Sabi nga nila, mas maganda na rin nagbibigay ka kaysa ikaw yung binibigyan. Sa bagay, naniniwala tayo dyan. Maganda talagang kasabihan yan. Kasi para sa akin, kung ako yung nagbibigay sa isang kapwa-tao ko, so para sa akin, masaya ako. Pero hindi ko isipin nakakaangat ako sa kanya. Ginawa ko yun dahil gusto ko, nasa puso ko na tumulong kahit hindi naman tayo mayaman. Wala rin naman tayong pera. Pero yun nga, nasa puso ko ang tumulong. So, yun ang kagandahan naman doon. Mas maganda na nakakapagbigay ka kaysa ikaw naman yung tinutulungan o binibigyan. Magbibigay tayo ng tips sa mga kasambahay o sa mga kasambahay mga ate, mga kuya. Napakadalang ng pinagtitiwalaan ng mga amo natin Kaya pag kayo pinagtiwalaan ng inyong amo, i-grab nyo na po yan. Huwag kayong masisilaw o masisira sa mga tiwalang binigay sa inyo. At ang tiwala na yan ay kusang ibinibigay sa iyo kung maayos ka magtrabaho. Kasi ang mga amo, ako nangamuhan din ako, ang mga amo, inoobserbahan po tayo yan. Take note mga kasambahay, lahat, dapat tayo i-grab natin yan. Kapag mabait ang amo natin, huwag nating abusuhin. Ang mga amo natin, inoobserbahan ka lang yan. Hindi man sa pananalita, hindi man sa personal na observation habang nagtatrabaho ka, kundi may mga bagay-bagay na inilalagay sa mga loob ng bahay, lugar. Ang tawag yan na pain. Pinapainan ka. Kung gagalawin mo yung isang bagay na yun. Halimbawa, yung 500 piso, nilukot ng amo mo. Tapos kunyari, tinapon sa ilalim ng kama, tinapon sa labahan. Ganyan yan, mga experimental na tawag dito, test sa inyo. Kung kakainin nyo or kakagatin nyo yung pain nila. So, siyempre, ikaw naman kasambahay, makikita mo yung 500 piso nakalukot. So, ang gagawin natin, siyempre, nasa loob ng bahay yan. Kanino ba yung bahay? Sa amo mo. So, hindi mo pag-aari yung 500.
Pinakamagandang gawin yan, kunin mo yung 500 at isuli mo dun sa amo or isurrender mo. Sir, ma'am, may nakita po akong 500 pesos dun sa loob ng kubeta or kahit man saan lugar. Ito po, ma'am. Alam niyo ba, lalong tataas ang level ng tiwala sa inyo ng amo pag ginawa niyo yan. Isa pa, dapat hindi ka na inuutusan. Ika nga, dapat may sarili kang palo. Huwag mong gagayahin yung robot, ha? Mga kasambahaya, eto, paalala lang. Napakagandang tip itong ibigay ko sa inyo. Huwag niyong gagayahin yung robot. Kasi yung robot, aandar lang yan kapag sinusian. O gusto mo ba na ganon? No. Ipakita mo sa amo mo na matured ka na. Hindi na kailangang utusan. Yun, dapat may sarili kang palo. Sarili kang initiative. Ganyan yan. Pangatlo na tip. Never niyong ipamimigay yung contact number ng amo nyo na pinagkatiwala sa'yo or yung telepono or landline sa pinapasukan yung bahay. Never. At kung may mag-attempt niya na kunin, isumbong agad sa amo. Huwag kayong mag-aatabili na hindi sabihin sa inyong amo yung mga ganyang sensitibong bagay. Ha? Kapag may humihingi ng numero ng amo nyo, numero ng bahay na pinapasukan nyo, huwag niyong bibigay. Kunin yung may-ari kunin yung tao na yun, pangalan ng tao, hitsurahan mo, anong hitsura nito, sabihin sa amo. Magre-report ka dapat. Kasi amo, obligasyon mo yun. Lahat na nangyayari sa loob ng bahay, maliit man o malaki, dapat inire-report nyo yan sa amo nyo. Whether doon sa amo nyo babae or doon sa lalaki. Importante, nabanggit nyo. Mama, ganito, may tumawag pong ganito. Hindi po nagpakilala pero ang boses ganito. Dapat nire-report ko rin yan. Bakit nyo kailangang i-report lahat ng bagay or nangyayari sa loob ng bahay sa inyong amo? Bakit? Napaka-importante po niya sa mga amo nyo para po sila ay magkaroon ng pag-aaral o pagsusuri dun sa mga sinasabi nyo. Pag nasabi nyo na yung problema, yung amo nyo na ang gagawa ng solusyon doon. Importante, lahat na nangyayari sa loob ng bahay na pinapasukan mo, take note, maliit man o malaki, you have to report to your amo immediately. Pang-apat, huwag maniniwala sa mga tawag. O Arlene, o halimbawa, pangalan mo Arlene. O Arlene, sirain mo nga yung kwarto ko kasi ito yung kapatid ng amo mo, si ganito. Na-aksidente kasi si ate. Sirain mo yung kwarto mo. Kunin mo yung mga alahas doon. Kunin mo yung mga pera lahat doon. Dalhin mo rito sa lugar na to. Hintayin kita kasi agaw buhay si amo. Huwag kang magniwala sa kanya. Ha? Never. Kasi yan, budol yan. Binubudol ka. Pag sinunod mo yon, hulog ka na sa bitan. Kaya huwag agad maniniwala. Tawagan ng amo, kung pwede sa opisina o kahit saan, tawagan. Ma'am, ganito, may tumawag. Nasa hospital daw kayo. Ganito, pinasisira yung kwarto nyo. Ganon dapat. Huwag mo agad susundin yung tumawag na sirahin mo yung kwarto. Ang gawin mo, tawagan mo agad yung amo mo. Kung hindi matawag, i-text mo yung mga kaibigan ng amo mo o yung kapatid, nanay, kamag-anak, kung meron bang number, yun ang una agad tawagan nyo para mabigyan kayo ng proper advice kung anong gagawin nyo. But never na susundin nyo agad yung tumawag na ipinasisira yung kwarto ng amo nyo kasi budol yan. Marami na nangyaring ganyan. So dapat, ang isang kasambahay, security-minded din kayo. Hindi lang basta kasambahay tayo. Kapag yan, nalaman ng amo mo na ganyan ka katalas, mas bibilib sa yung amo mo. At later on, ang mga amo, hindi yan mga kuripot. Pag pinagkatiwalaan ka niyan, believe me,
pag-retiro mo, baka may housing lot ka, may pabaon pa si amo mo kapag maganda ang serbisyo mo sa amo mo. Nag-gets nyo? Totoo yan. Kaya dapat, pag namasukan kayo, ibigay nyo yung best nyo. Huwag nyo isipin na ang monthly nyo, ganito lang ang sahod nyo. Hindi. Nag-i-interest yung pag-stay mo sa bahay ng amo mo. Habang tumatagal ka dyan, nag-i-interest yung pag-stay mo dyan. Para kang nag-aalkansya din dyan sa loob ng bahay. Pag tumatagal ka dyan, ibig sabihin, nagugustuhan ka ng amo mo. At huwag mong hintayin, ipatawag ka ng amo mo dahil may nagawa kang kasalanan. Huwag niyong gagawin yun. Never na gumawa kayo ng ikasasama mo dun sa amo mo. Magandang tip yan mga kasambahay Sana may napulot kayo. At sa susunod na video ko, magbibigay ulit ko sa inyo ng tip. Sabihin nyo lang kung anong gusto nyo pang malaman. Si Kuya Al nyo, nakasuporta sa inyo, tutulungan kayo para maging alerto kayo sa inyong pinapasukan at maging kapaki-pakinabang palagi yung ginagawa nyo sa serbisyo nyo sa amo nyo. Maganda ba yung yung kasambahay tips ko? Marami pa tayong pag-uusapan na dapat talaga pagka nangangamuhan kayo, dapat 100% yung suporta. Okay? Shout out sa mga lahat ng kasambahay, mga boy, driver, lahat. Kasama na doon yan. Hindi na yung kasambahay. Pag sinabing kasambahay, general speaking, kasama na yung driver, hardinero, yung boy, nandun na yan, driver. Bodyguard. I-discuss din natin yung sa bodyguard. Kung ano ang pinakamagandang role, importanteng role nyo as bodyguard sa inyong amo. Pero sinimula muna natin sa mga kasambahay natin. Okay? So, sana may napulot kayo. At sa susunod na video natin, dadagdagan pa natin yung inyong mga kaalaman para ma-boost yung moral nyo na huwag tayong mag-isip na habang buhay ba akong katulong. Hindi. Ang pinag-uusapan natin dyan, ito na yung profesyon na pinasok natin, ayusin na natin. Yan na lang po yan. So, sa susunod na video, mag-comment lang po kayo para ating magawa ng magandang video at magandang content para sa ikaunlad ng bawat isa. So maraming salamat po sa inyo lahat.